Breaking news po mga kababayan. Ako po, Senador Pampilo Lacson, Blue Ribbon Committee Chairman. Okay sanang ginagawa nito dahil may testigo na lumutang na nagtuturo kay Carly Diskaya at nagkokonekta kay Saldico. Yun nga lang mga kababayan, yung mga testigo niya ay nakatago at ayaw ipakita yung muka. Ano ba talaga, Pampilo Lacson? Kaya ngayon mga kababayan, imbes maging mabuti ang larawan o imahe ni Senador Lacson dahil may lumutang na mga testigo, nababatikos tuloy mga kababayan na tila may dalawang muka ito. Ito ba ay totoo? Ang mga testigo na nagtuturo kay Tambaluslos para idiin ito, para makakuha ng matibay na ebidensya, yun nga lang mga kababayan, tinatago, nagtatago. Saan ka nakakita? Witness, nakatago yung muka. Imbes na ikaganda ni Pampilo Lacson ito, nababanatan tuloy Mga kababayan, kayo humusga dito. Ano ba talaga? Anong half good? Half bad? Mga kababayan, kaya nababanatan ni Senador Marcoleta ito. Ikaw ba na nagtuturo sa akin? Hindi ba pwedeng makita ang itsura mo o totoong larawan ng mukha mo? Para magkaalamanan. Kung totoo ito, mamaya, gawa-gawa na naman ito. Di ba mga kababayan? Yun yung sinasabi ng mga tao. Imbes mapabuti si Lacson, gumanda ang imahe sa nasira na imahe dahil po dito sa Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon ay walang nangyayari. Tila lokohan na naman ito mga kababayan. Ngayon, panoorin po natin ang buong detalye. Ito mga sales agent na ito na nagtuturo kay Carly Diskaya, ayun itatanggi tuloy. Abogado ni Martin Romualdez nagsalita. Hearsay na naman ito. May testigo nga pero hearsay na naman. Ba't ayaw ipakita yung itsura? Panoorin po natin mga kababayan, ito po. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. But we have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with our deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think, to that was already 2024 po. How are you holding up, Administrator?
Ayan yung mga mga itsura po ng mga babae. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap noong you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carly Discaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. No? During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Discaya at that point in time. Okay. During February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, That's according to Mr. Discaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, kung makikita niyong personal, si Carla Discaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng It's not for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction Well, at saka that's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong,
PG Dong, tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi, kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya, will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabing ikaw ang bibili. Your Honor, hindi po talaga, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. At isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Mr. Chair, follow-up question. Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Miss, yung mas malayo sa akin, may nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon, for the record? Let me just check po my email, Your Honor. Tapos pakisabi na lang sa aming komite through the chair para lang mabuo namin yung sinasabi For that niyong matter, kwento. kung Yes, alam Mr. nyo Chair. rin, ang sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Corporation, di ba? That is. Na ang major stockholder, isa nangangalang Paras. Hindi ko lang po sigurado. Yes. But for the law firm, it's Ocampo Manalo Valdez Lim. Ayan mga kababayan. So ang mangyayari na naman dito, hearsay na naman. May witness pero ayaw magpakita ng itsura. Imbes maging mabuti itong si Senador Lacson dito. Chismis na naman. Kasi nga, ayaw ipakita yung mga mukha nila. Ano kaya ito mga kababayan? Parang ginawa mo na lahat. Gusto mong maging mabuti. Ayan, yung abogado ni Romualdez, hearsay na naman ito. Tignan nyo mga kababayan, napakita ko sa inyo. Itong abogado tignan nyo po, pakita ko lang yung buong summary ha. Ito po. Tignan nyo po. Juicy Angus Beef. Ipakita ko lang po itong testimonya ng abogado ni Martin Romualdez. Ayan na naman. Wala na naman. Mga kababayan. Tignan nyo po ha. Imbes gumanda ang imahe ng Blue Ribbon Committee. Premium taste. Nagiging napupulaan na naman ngayon mga kababayan ko. Kasi nga naman, imbes maging maganda ang ano nito, parang sarswela na naman. Parang delaying tactics na naman ito. I-check nyo po. Ano yung mga take-away nyo po sa nangyaring public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon? Well, personally, hindi ko alam sa inyo, pero medyo konting underwhelmed ako doon sa Yun na naging- nga di ba? Maraming disappointed. Akala mas may malaking explosive. Pasabog. Underwhelmed is another term. Okay, sige, go ahead po, Prof. Kasi, di ba, next week pa naman yung opening ng session, pero inuna, naunang nagbukas yung committee hearing ng Blue Ribbon kahapon. So, ang expectation ng karamihan ay mukhang maraming pasabog ito, no? Pero kung titingnan natin, mukhang wala na pang bago na pasabog. I think yung pinakabago lang, although medyo flimsy pa, no, yung connection, ay yung kay Maria at saka yung kay Joy, no? They're trying to establish yung, yung relationship doon kay former
Speaker. Speaker Romualdez. Pero even Senator Ping naman was saying na hindi naman siya ganun ka-strong pa. Pero parang sinasabi niya doon sa DOJ na ito yung pwede ninyong tignan. No? Ito yung pwedeng ruta na tignan ng DOJ. But generally, kasi may mga naka-file na kasing kaso. So therefore, yung mga na-file na ng kaso, likely mag-ano na yan eh. Hindi na magsasalita yan eh. Doon na sa proper forum yan magsasalita. Kaya expect din natin na hindi na rin ganun kadami yung information makukuha natin. So, ang yun, underwhelmed tayo doon sa naging kinalabasan ng Senate Blue Ribbon hearing kahapon. May follow-up question lang doon, Ricky, if I may, no? Professor, sabi mo nga, no, yung parang pinakapasabog doon, yung dalawang witness na nagsasabi, inuugnay si former Speaker Martin Romualdez na siya yung tunay na magpagmamayari kasi na-prove na yung deed of sale ay sa fraternity brother Upsilon ng UP, di ba? Nung yung kay Martin Romualdez. So, ang tanong ko, is this parang planting na, no? Baka ito na yung umpisa. Kasi marami nagsasabi, lagi yung pangalan lang ni former Speaker Martin ay nahahapyaw. Pero wala pa talagang sinasabing ebidensya. So, sa tingin mo ba, baka ito na yung umpisa na ipapananagot na rin po si dating Speaker Martin Romualdez? Is this parang, yun na nga, seeding? It's already a teaser of what's to come. Because in the past hearings, his name was just, always just mentioned. Pero this time, may witnesses. Diba? So parang ngayon, may case build-up na. Parang ganon. What do you think? Well, kasi that's one way of looking at it. Another way naman, kasi it's very weak, no? Yung testimonies ng dalawang witnesses. At least hindi siya mag-hold sa Sa court. Sa court eh. So, tapos parang last year pa na dinadawit pangalan ni former Speaker Romualdez. Pero hanggang ngayon wala pa ring malinaw na ebidensya na inilalabas kung sino mang someone from the government eh. In fact, ang daming mga tao from the government and even House of Representatives saying na walang enough evidence against Speaker Romualdez. I'm not saying wala talaga completely, pero at least yun yung narrative na sinusubukan nila last year na walang enough evidence to implicate Speaker Romualdez. So, tignan nyo mga kababayan na ito, magsasalita po yung abogado ni Martin Romualdez. Okay sana ito ito ginawa ni Pampilo Lacson. Yun nga lang, pinagdududahan na naman ito. Kasi nga, parang half truth, half naman ito eh. O tignan nyo pagbili ni Romualdez. Okay sana ito mga kababayan dahil may nagtuturo na eh. Kaso ayaw naman na maipakita yung mga mukha nila. I-check lang natin ng konti ito mga kababayan para malaman nyo. Kasi magsasalita dito yung abogado. Ito po. Patuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang dalawang tauhan ng dating tenant ng bahay sa Forbes Park. Kinilala nila ang contractor na si Curly Discaya na umano'y nagsabi na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nakabili ng nasabing property. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Positibong kinilala ng dalawang witness na sina alias Maria at alias Joy ang kontraktor na si Curly Discaya na umano'y nakaharap nila habang naghahakot ng gamit sa bahay sa South Forbes Park noong February 2024. Humingi raw sila noon ng ekstensyon dahil sa dami ng gamit na kailangang hakutin. Dito na raw binanggit ni Discaya ang may-ari ng bahay. He also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Nakilala daw nila si Discaya nang mapanood sa telebisyon ang mukha nito. February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor. But he already mentioned to our boss, nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya,
Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. No? During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. Mariin namang itinanggi ni Diskaya ang pahayag ng dalawang witness. Hindi niya raw naaalala ang mga ito at hindi pa siya kailanman nakapasok sa South Forbes Park. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip It's ako not ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. For purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you. Gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. They identified you and you are denying. Period. Para naman sa abogado ni Congressman Martin Romualdez na si Attorney Adi Fajardo, wala silang dapat na sagutin sa issue dahil maituturing daw itong hearsay. The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Diskaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park, making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. Muli namang nagkasagutan ang DOJ at si Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa pag-oobliga ng restitution sa mga nag-a-apply na maging state witness. Product of an agreement between both the Secretary of Justice representing the DOJ and the WPP and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, tagahabol tayo doon sa mga taong nangurakot. Tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Kailangan tulungan natin ang Estado, state witness. Nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Ayan, mga kababayan. So, okay sana ito na may nagtuturo kay Martin Romualdez. Yun nga lang, ayaw naman ipakita yung mga mukha nila. 'Di ba? Dapat, kung nandyan na yung testigo, all-out war na ito. Kahit ano nang mangyari. 'Di ba, mga kababayan? O, tignan yung mga komento ha. Anong sinasabi ng mga komento dito? Tignan nyo po. Sa tingin ko, it's all dirty politics, talking without evidence is nothing. Ayan o. Martin Romualdez naman talaga ulo ng sindikato sa Pilipinas. Protect Romualdez at all cost, ping. Kinumpirma pero walang ebidensya. Strategy, delay ang issue, flood control. Pag may witness, bakit dapat diin si Diskaya? Tanga lang maniniwala. Tingnan nyo po. Mga kababayan, ang strategy, delay, issue, flood control. Pag may witness, bakit dapat idiin si Diskaya? Pinky to the rescue. Mga Duterte kasi kayo, kaya hindi ninyo mapasauli. Okay na. Dapat makabansa kayo, hindi sa politiko. Wala, lokohan lang yan kung sino-sino na kinukuha na witness para lang mapagtakpan ang tinatawag na big fish na si Tamba. Tanggalin nyo face mask para patas na makilala kayo. Malabo yung witness. O, tignan nyo mga kababayan. Okay, sana po ito eh. Okay na may witness eh. Kaso, may depensa na naman yung kalaban. Parang gusto lang nilang idiin si Diskaya dito. Ayaw nilang madiin yung pinaka big fish dito.
Ngayon, mga kababayan, yan yung sinasabi ng tao. Na naglagay ka na ng mga witness, hindi mo pa in-all out war. Oh, ngayon, nakakita sila ng butas, hearsay na naman. Mga kababayan ko, kayo na humusga dito ha, kung ano masasabi nyo. Kung umabot kayo sa bidyong ito, maaaring mag-comment kung anong nasa sa loob nyo. For transparency, for a better democracy. For transparency, ayaw naman magtanggal ng face mask. Kaya yung abogado nagsabi ay hearsay yan. Ang madidiin lang dito, si Diskaya na naman. Yung big fish, wala na naman. Okay? Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.